Ayan. So, dalawa yung aking lovebird ngayon, guys, na baby. At next time, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ako magtimpla ng sakto formula. At kung paano yung pagkuha ng tamang texture ng ating pagkain dito sa ating mga alagang lovebird. Sa pagpapakain po ng ating mga alagang lovebird, guys, i-make sure po natin na hindi na mainit yung kanilang mga pagkain. Nang sa ganon ay hindi po mapaso yung kanilang mga butchi. 'Di ba? Kasi kawawa din naman kapag napaso sila. Maya pakainin natin yung isa. Inuna ko lang tong maliit, guys, kasi ito yung mas matakaw po doon eh. Hello, bubu. Ang takaw nito, guys. Grabe. Kahit ito yung pinakamaliit sa dalawang magkapatid. Ang nakakatuwa, guys, kasi nung una, wala akong idea kung ano talagang kulay meron siya. Kasi, ang nakikita ko lang sa kanya is parang ang itim ng skin niya. Then, habang tumatagal, nakikitaan kong parang kulay gray yung kanyang mga baby hair. Kaninang umaga napansin ko, ito parang may yellow na sa kanyang noo. Ayan. At hindi naman nakakapagtaka, guys, na magkaroon siya ng yellow na color kasi yung nanay niya po is kulay yellow din. At yung tatay nila ay kulay blue. So, possible na magkakaroon talaga sila na anak na yellow and blue. Liit. O, kita nyo, guys. Sumasama pa rin sa pagkain yung maliit. Mas matakaw siya dito sa kay baby blue. Papansin siya. As in, papansin. Yung family niya, guys, kung naririnig nyo, sila yan. Sobrang maingay. Eto, nung nakuha namin to sa pugad, guys, talagang sadyang malaki itong blue kaysa doon kay gray. Pero ngayon, dahil mas matakaw si gray, mas humabol siya dito sa laki ng blue. Liit, come here. So, pagkatapos natin magpakain, guys, i-make sure natin na malinis yung kanilang mga tuka. Ayan. At hindi po nalagyan ng ibang pagkain yung katawan. I mean, hindi nalagyan ng pagkain or sakto formula yung kanilang mga skin or mga balahibo. Kasi po kapag ito'y natuyo sa kanilang mga balahibo ay napakahirap po tanggalin.
At kailangan po itong basain para po hindi masaktan yung ating mga babies. Yan. Ganyan sila maglaro, guys.